Good morning mga green thumb. Ito namang isang alaw na to ang tinatanim natin. Ito nga pala yung karugtong ng aking video nung isang araw. Or hindi ko pa yata napapalabas. At yan, doktong-doktong na yung ating video na yan. At ito yung sinunod ko, yung ating alas 10 kung tawagin o alembong sa iba. Napakadali naman itong buhayin. Pero gustuhan ko lang kasi yung kulay ng bulaklak nito. Kulay orange at saka yung isa, dalawang kulay. Pinagsama ko na silang dalawa. Tingnan ko lang kung ano yung magiging itsura nila pag nabuhay ko. Mabilis naman yan bumulaklak. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo magtanim ng ating mga halaman. Ito naman sunod natin yung isang Cryptanthus kasi nga hindi na maganda dun sa ating headpot na maliit. Ayun, natumba pa. Kaya pinalitan na lang natin siya ng paso kasi nga ang liit niya doon. Kukunti lang yung lupa na kukuha niya. Hindi siya gumaganda doon. Pero talagang mabait yung Cryptanthus na yan. Kasi nga hindi siya namamatay doon sa kaunting lupa niya. Kaya lipat natin siya sa pot na to ni Pot Mama. Yan, para mag-anak din siya. Maganda tong isang Cryptanthus na to kasi mayroon siyang guhit sa gilid na kulay pink. Ayun. Dalawang kulay siya, kulay pink at isang para siyang gray. Gray na parang green ganon. Yung kanyang kulay. Maganda ang kulay niyan. Yan nga pala yan. Bigay din yan ni Sis Weng sa akin. Yung Cryptanthus. Kaya lang di pa siya nag-aanak. Siguro nga kasi kaya hindi siya nagkakaroon ng baby. Ang liit kasi nung pinaglagyan ko sa kanya. Ang cute kasi niya nung bagong lagay ko lang siya dun sa sa headpot na yun. Kaya nakukyutan lang ako. Humaba na yung katawan niya. Ito naman, Cryptanthus din. Yung green, bigay sa akin niya ng isang friend. Pumangit lang siya nung nagbulaklak. Pumapangit pala yung Cryptanthus pagka nagbubulaklak siya. Yan yung kulay green na para siyang nagrarapols yung gilid niya. Ayan, sana magkaanak to kasi magaganda yung nakita kong mga anak nito dun sa nagbigay sa akin ito. Ayan, lipat lang natin siya dahil magkasama sila dun sa isang pot. Noong isang para siyang brown. Namumula siya pagka nasa araw siya. Yung isang brown na marami na siyang anak. Etong green, wala pa akong anak nitong green. Pero mag-aanak to dahil namulaklak na kasi siya. Katapos lang niya bumulaklak. Ayan, lipat na din natin tong isang para itong brown. Pag nasinagan to ng araw at naka-direct siya sa araw, namumula din siya. Nagiging pink, ganun. Pink na parang brown. Ito kasi, pagka rin siya nagkakaroon ng baby, pumapangit din yung mother niya. Pero ang dami ko nang nakuhang baby nito. Ng Cryptanthus na to. Ayan, gusto rin niya ni Sis Donna. Yung Cryptanthus na yan. Maganda din kasi yung mga Cryptanthus at napakabait pa niya. Ayan, ito naman yung ating si Lourdes. Ayan, hindi kapamilya siya ng spider plant pero hindi po siya spider plant. Siya po si Lourdes. Ayan, hatiin lang natin siya kasi dalawa siya dati. Kumapal lang, nagustuhan ng anak ko kaya binigay ko yung isa. Ngayon, gusto ko ulit na mapadami siya. Kaya hinati ko siya at pinagdalawang pot natin para magparami ulit tayo ng Lourdes. Maganda din kasi itong Lourdes. Para siyang para siyang spider plant din. Kaya lang hindi siya nagkakaroon ng mga nakalawit-lawit na anak. Hindi katulad ng spider plant na pag nakahang siya, nagkakaroon siya ng mga baby na nakalawit. Yun, nakalawit sa paso, ganun. Ito hindi, ganyan lang talaga siya. At palago lang siya ng palago. Maganda din siya, pwede siyang indoor plants. Pwede rin siya sa
labas. At saka hindi din to maarte. Parami lang siya ng parami. Hindi siya naghahanap ng kung saan mo siya pwedeng ilagay. Pwede siya sa sunlight, pwede siya sa sa indoor, pwede siya sa labas, kahit saan pwede siya. Napakadali niyang alagaan. Sa mga beginners na maghahalaman, ito yung halaman na marerecommend ko sa inyo dahil ito ay napakadaling alagaan at ang bilis niyan dumami. Yan si Lourdes. Ayan. Tapusin lang natin yung ating pagtatanim dahil itong panahon na to, ngayon na yung time para magtanim kasi ilang araw ng ulan dito sa amin, kaya inano ko tong araw na to na hindi umuulan, kaya nagtanim ako ng nagtanim. Mabuti na lang meron tayong mga soil mix na tuyo dahil pagbasa hindi maganda magtanim pagbasa ang lupa, hindi siya yung nagpuputik, hindi siya maganda pagka basa ang lupa na pagtataniman. Kaya dapat pag magtatanim dapat dry yung soil natin para maganda yung halaman. Kasi pag putik, pag tinanim mo, matigas yung lupa niya pag natuyo. Ayan, di katulad nitong ganito. Mas marami po pala yung rice hull na ginagamit ko sa lupa para madali po yung drain ng tubig. Kaya ayan. Ito nga pala yung mga baby nung Cryptanthus na tinanim kanina. Nakukuha ko ng 4 na babies. Ang dami niyan. Mapapadami ulit yan. Kada mapapadami ko na. Meron pa ako nakuhang unang baby na hindi ko na videohan. Papakita ko mamaya sa video. Para makita nyo yung una kong natanim at buhay na sila. Ayan. Napakadali naman niyang itanim at napakabilis din niyang buhayin. Yan, kahit saan din siya pwedeng ilagay. Kahit sa direct sun, pwede siya. Kahit ulang-ulan siya, pwede. Rain or shine, pwede sila. Ayan, dito lang siya nakalagay. Dito ko lang siya ilalagay. Dahil, ang ganda ng tama ng araw dito. Pakita ko sa inyo yung iba kong ayan, yung una kong napropa na mga Cryptanthus, ito. Malalaki na sila. Lumampas na sila sa pot na yan. Ayan, ayan pa yung isa. Diba ang ganda niya pagka na buhay na. Meron pa dito sa kabila. Ayun, meron pa doon. Nagkahiwa-hiwalay lang sila. At yung mga iba nating plants na nakasabit dito sa bakod ni kapitbahay. Nandyan pa rin sila. At dumami na sila dyan. Ayun, 3 na sila. 3 Cryptanthus yung nauna nating tinanim or narepat. Ito yung mga ang tawag dito, yung mga stinky na nagbo-brown pagka lumalawit na siya, pag nagtitrail na siya, nagiging brown. Tingnan yung mga dulo ng niya, nagbo-brown talaga siya. Pero pag dumami siya at nag-trail na, nagba-brown talaga siya. Madami ako niyan dahil bibigyan natin yung ating mga plantita, mga friendship natin plantita. Dadalhan natin ng stinky na brown, na black. Minsan black, minsan brown, ganun. Ayan, natapos natin yung mga nirepat na natin. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung una kong nirepat, yung fern, na para siyang kulot. Hindi naman siya kulot, pero ang liliit ng kanyang mga dahon. At itong isang sansevieria, at ito yung Cryptanthus na green, at ito yung ating cotton plants. Ayan, ang ating mga narepat ngayong araw na to. Madami-dami din sila na narepat natin. Wala na akong mabili kasi na white pot, kaya yan, pinagtiyagaan ko na lang yung kulay orange na paso. Ito pa nga pala yung anak ni Bonsel na bigay ni Plantatay. Meron na siyang baby. Yun, yung isang yun. Pero yung maliit, hindi yan Bonsel. Ayan, nag-anak na po siya.
Plantatay. At ito naman yung pinutol ko na Blue Boy. Buhay naman siya. Pati yung pinutol ko sa kanya, buhay din. Buhay din siya. Gusto ko kasi nung dumami yung, ito yung dulo ng Blue Boy. Ayan. Palagay ko buhay siya. Pero hindi ko pa rin siya dinidilig hanggang ngayon. Parang 2 weeks ko na siyang naputol pero hindi ko pa siya dinidilig. Ito yung last na, ayan, may hindi ko alam kung anong succulent. Para siyang, hindi ko alam ang ID niya. Pero para din siyang mga ghosty ganun. Parang madali naman siyang alagaan. Meron akong 2 putol pala nito na may nagbigay din lang sa akin. Tingnan natin kung mapapadami natin siya. Dahil yung mga natin, naubos na yung ating mga succulent, excuse me, na iba nating mga natanim ng succulent. Ayun, unti-unti na silang nauubos. Konti na lang silang natitira sa akin. Halos 3/4 yung nawala. 1/4 na lang yung natira na mga succulent. Pero yung mga cactus, ayun, mas gusto ko silang alagaan kaysa sa mga succulent. Hindi, ayaw yata sa akin talaga ng mga succulent. Pero subok pa rin ang subok. Pa isa-isa. Kung makakabuhay. Mabait lang sa akin si Mendoza, anong pangalan yan? Si Sedum Adolfi, ayan. Mabait sila. At saka itong si Ghosty. Ayun, bye-bye. See you on my next vlog. Thanks for watching. Bye!